So guys, may mga bago tayong dating na units from GNG. So 6 na models to. Papakita ko sa inyo lahat. Pero unahin ko na tong Cobalt Kinetics na BAMF Stealth. So isa to sa mga high-end units ni GNG. So lapit mo konti brother, pakita natin sa kanila yung markings. So guys, may marking siya ito. Teka na, bubisit ako dito sa battery. Okay, so yan yung markings niya. Yan, Cobalt Kinetics. And then yung receiver niya pala is polymer. Pati grip, polymer. Front assembly, polymer. So ito, around mga 9 inches or 10 inches. Hindi ko nasukat yung eksaktong length niya. And then, ito yung muzzle niya. Ayan. So, para siyang flower. Then, matulis to, guys. So, may underrail na rin siya for attachment, for hand stop attachment. And then, may kasama na rin siyang front and rear sight. Yung sights, metal. And then, adjustable yung sa likod. Yan, dito na adjust. And then, charging handle is metal. Hindi siya bumubukas. And then, mamaya check ko to. Kung bakit siya hindi bumubukas. Baka naipit yung spring. Okay, mamaya na-check na. Okay, so for the magazine release, ambi yung magazine release niya. Ayan, dito naman yung sa kabila. And then ito, non-working to. Selector is ambi. And then yung mode of niya is patagilid. Same din naman pero medyo onti lang yung cycle. Ayan. Safe, firing mode, and then auto. And then naka-swivel na rin siya. 2-point swivel. Naka-regular trigger din siya. Ito. And then, for the battery compartment, ito yung battery compartment niya. Ito 2.2 to guys. Kasya naman. So, yun yung maganda sa mga latest version ni ENC ng mga M4. So, hindi naman lahat, pero mostly yung mga nakaganitong stock, kagaya ng mga i-check pa natin mamaya, puro kasya yung 2.2 LiPo. Siyempre, kumbaga, as much as possible, we want to maximize yung capacity ng natin para isang buong araw, okay yung isang LiPo. Pero kung hindi naman, pwede tayong mag-additional or extra LiPo battery. Okay, so yung pinaka-stock niya ito. So adjustable to. Ito yung takip. So adjustable to, 5 positions. Ayan, ipapasok lang yan dito. And then magazine capacity niya is I think mga 120 rounds. Check natin dun sa Ayan. So 90 rounds, sorry. So meron siyang 90 rounds na magazine mid-cap. And then, GNG G2 na gearbox na siya. Naka-MOSFET na, naka-ETU. And then, yun lang. So, made in Taiwan, si GNG. Kasama dun sa box, wala pa siyang battery and charger. Manual and catalog. So, ayan, makikita nyo lahat dito kung ano pwedeng gawin sa unit and kung ano mga gagawin sa unit. Adjustment ng hub, ayan, nandito lahat. Okay? So, test muna natin to and then pakita ko sa inyo yung mga iba pang unit na dumating. So, Oh, so yun, isang feature niya, alam ko, is nag-eject to pagka wala na siyang bala. So, mamaya makikita natin yan. Dito ko na lang siguro uubusin yung bala. And then guys, ito yung ETU niya, ito yung fuse. So ito medyo ingat lang na hindi to maiipit. Kasi prone to sa ipit since dito siya ilalagay sa battery compartment. Okay, so let's start. So check tayo, chrono test. 351. So yan yung normal na GNG talaga. Ayan. So, for the trigger response, ito, pakita ko sa inyo.
Mabilis yung trigger response niya and maganda yung response. Responsive siya since naka-ETU naman siya. Okay, then auto natin guys. So nalalaglag yung magazine niya pagka nag-auto eject guys, pagka nawawalan ng laman. So ingat kayo. Pero ingat kayo no? Hindi, I mean pag nasa jungle kayo syempre, 'di ba? Or jungle, sobrang hirap nito hanapin. Okay, so again, G&G Cobalt Kinetics na BAMF Stealth. So dalawang klase ito eh. Ito pakita ko sa inyo isa. Wala na tayong stock ng mahaba eh. So ito is ito yung regular size niya o standard o pang CQB. Sabihin natin ba CQB, ito yung mas mahaba. So yan yung Recon. Okay? So ayun lang. Then punta tayo dun sa unit na iba. So standard FPS is around 330 to 350. So very normal yon kay G&G. Pero yung mga sobrang bago na ngayon, like the MX-C9, yung mga pinost natin na nakaraan, yun pumapalo yun ng mga 450. So parang medyo upgrade na sila. Siguro nila, na-feel nila na yung mga player dito sa Pinas, gusto mataas. Or may mga market talaga na mataas yung FPS sa ibang bansa. So isa na tayo doon. Na hindi naman, kumbaga dito sa atin, hindi naman siya regulated. Pero sa, for example, Japan yan, mga regulated yung FPS. Talagang mababa. And then, next naman, pag-isay na lang natin yung video kahit medyo mahaba. So, ito naman, CM16 na, na mode 0. Ano bang eksakto? So, ayan, mode 0. Dito pa lang makikita na natin na, I think itong mode 0 na to is, basic internals. Naka-basic internals siya kasi wala siya ETU. For the price of, I think, mga nasa around mga 12 plus. Itong unit na to. Check ko mamaya. So, mga nasa ganun. And then, nakalagay dyan. Dito pa lang sa box makikita na natin eh. So, EEG na, or gearbox. And then, 450 rounds na magazine. Manual and catalog. So yung unit ito. Polymer siya guys. Polymer front assembly. Polymer din yung receiver. Yan. So para siyang naka-MOE stock dun sa unahan. And then yung battery compartment niya nandito. Ito. Ayan. Masisilip natin yung Tamiya plug eh. So, ETU, wala siyang ETU, naka-fuse. So, may fuse siya. Hindi ko natatanggalin. Okay, so, triangle sights. Ayan. So, medyo kakaiba yung triangle sights niya. Kasi usual, di ba, isang buo. So, ito guys, mga dumi lang yan ah. And then, receiver, ito yung markings niya. Yung sight sa likod, metal. So, para siyang battle sights ng Troy. So, na-adjust din siya. Ayan. And then, charging handle is metal. So, half chamber is the classic half chamber. Hindi siya rotary type. So, G&G internals. So, yung mga ganitong model is around mga ganun din. 330 to 350 out of the box. Kasi parang ito yung mga, mga naglabasan yung mga version to ni ARP, ARP9, ito yung mga kasabayan nila eh. So, itong mga model na to, kabisado ko to. FPS nito out of the box is around 330 talaga to 350. Kasabay din to ni SSG1. Kaya si SSG1, nasa ganung FPS din, 330 to 3, mataas na yung 360 to 370. So may mga ganung unit talaga, nag-iiba yung or parang kumbaga gifted. Mataas na sa kanila yung 360 to 370. So ito naka siya, parang CTR style na stock. So fully adjustable, ito yung pindutan niya.
So ito guys, check nyo na lang to sa Google Drive natin. I-upload ko yan by Monday na lang. Kasi by tomorrow, busy kami. Okay, so GNG na CM16 Mod 0. So magazine capacity is 450 rounds. Ano to, flash magazine din to, di kamot. Ni GNG. And then meron na rin siyang kasamang adapter for accessory attachment. So yung nakita nyo ditong color brown, wala tong stock. Ito meron, black. Okay? So update ko to sa Monday. Then punta tayo dun sa ilang pang GNG units. Teka guys. Okay, so ito Wild Hog. So may dumating na tayong Wild Hog, GNG Wild Hog 7 inches. Ayan. So may existing, yun na lang pala, may existing price na to dyan sa Google Drive. If interested kayo guys, ilas na lang natin to, ilas 2K na lang natin to, each. Itong mga to, itong bagong 6 na model sa dumating. So again, lahat ng GNG na to guys, kung mapapanood mo to, less 2,000 to, itong 6 na model na to. Ayan. GNG Wild Hog 7 inches. So ito naman, yung assembly niya, front assembly niya, Keymod 7 inches is metal. And then naka-Loudiner siya, ito. So ito polymer. Polymer din na receiver. So ambi yung hindi ambi yung selector. Ambi yung magazine release. Then metal yung sights, front and rear sight, pati yung charging handle. And then FPS din out of the box is ganun din, 350 to 360. And then naka-butterfly swivel siya. 2-point. And then para siyang naka CTR na style na stock or more likely para naka STR. Basta ganito yung forma ni STR or yung CTR. And then malaki yung batt pad niya, makapal. Perfect to for CQB gaming. Okay? So again, GNG Wild Hog 7 inches. And then magazine capacity is around 300 rounds, high cap. Dekamot guys. And then yung gitna rubberized. Check natin kung naka-ETU. So naka-ETU MOSFET siya. Ayan. Okay, so hindi ko na siya ito-test. Check nyo na lang. Kumbaga itong mga unit na to is fast break. Then ito guys is SRS CM16 SRS. Ganun din, naka-ETU, naka-MOSFET. Itong mga GNG natin, walang kasamang battery ha. Huwag nyo hanapan ng LiPo battery kasi wala talagang kasama to guys. Ayan. So manual, and then ito yung unit. So ito rin, naka-metal yung front assembly. Same kay Wild Hog. Ito naman, natatanggal to. Ayan. So ganito yung muzzle niya. Flash hider niya. Ayan. So, GNG SRS. Okay, so hindi ko na papatagalin. Then, magazine is 300 rounds. May kasama din pala siyang BB loader. Yeah. BB loader. Tawag dito. Sige, okay lang. Cleaning rod. Ito. Hindi ko napansin nung kanina yung isa. Kung may kasama siya. So FPS out of the box again is around 350 to 370. So ito naman, the same din guys, ito. Ito naman GNG na CM16 SRS M-Lock. Ito mas mahal to guys. So pagkakaiba niya lang dun sa kanina is the magazine capacity. 105 rounds to.
Naka ETU rin. Ayan. And then guys, ito, kagandahan dito, nakaganitong stock siya. So meaning yung battery 2.2 battery kasya dito. So the same siya dun kay kay BAMF na Recon. Stealth. And then ito naka speed trigger na guys. Ayan. So mas maganda yung cycle niya, mas mabilis compare dun kay Keymod. So around 7 inches din yung front assembly, metal. And then ganito yung muzzle niya. Ayan. So magazine is mid-cap. Ito. Okay, so punta tayo dun sa huling unit. Ano naman to? ARP9 na 2.0. Dami nga naghahanap ng ng GNG